Guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung anong energy ng person mo. Okay? Tingnan natin kung ano yung nangyayari sa kanya habang wala kang paramdam. Give me the message. Ano yung nangyayari sa person mo habang wala kang paramdam? Give me the message. Ano nangyayari sa person mo habang wala kang paramdam? Give me the message. Ano yung nangyayari sa person mo habang wala kang paramdam? So, dito, meron akong nakikita dito na Pisces, Scorpio, Cancer. Meron din dito ang Gemini, Libra, and Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn. Merong Virgo and Taurus. Halos lahat nangingibabaw dito si Pisces, si Capricorn, si Aries, si Taurus. Okay, so start na tayo. So, dito, lumabas ditong The Magician Reverse and the High Priestess upright. So, habang tahimik ka, para bang yung tipong nawawala yung control niya sa sitwasyon. So, ibig sabihin, posible before, siya yung sanay na nagmamanipulate or nagdidikta sa takbo ng connection, Pero ngayon, lumalabas, hindi niya na alam kung paano ba, kung paano ka i-handle. Okay? So, dito, yung High Priestess kasi rito, malakas kasi yung intuition niya tungkol sa'yo. Ramdam niya na may malalim na dahilan kung bakit ka tumahimik, Alam niya yon. So, ibig sabihin, may kutob siya na may nagbabago sa energy mo. Okay? Para bang, yung energy mo dito, nasa stage ka ng silent observation or pwede rin siya, nasa stage siya ng silent observation, yung tipong iniisip niya kung ano ba yung nangyayari sa'yo. Okay? So, dito, lumabas si Ace of Cups. And dito si Three of Swords. Naka-reverse ha. So, ibig sabihin, meron ditong emotional state pagdating sa kanya. Kumbaga, ito yung energy na pinipilit ang emotion. Posible, nasaktan siya dati sa mga nangyari sa inyo. Dalawa ha. Kumbaga, may guilt, regret, na hindi niya maamin. So, pinipilit niyang isara yung puso niya para hindi siya masaktan. Okay? So, pero yung Three of Swords kasi dito, naka-reverse. So, ibig sabihin, nagsasabi ito na merong unti-unting nag-heal, pero yung healing na yun may kasamang pag-aalala sa'yo. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito sa death, merong hindi maka-moving on. Okay? Kumbaga, ito yung card na hindi makabitaw. So, ibig sabihin, kahit ba gusto niya mag-moving forward, may bahagi sa kanya na nakakapit pa rin sa connection ninyo. So, ibig sabihin, merong unfinished emotional cycle pa. Okay? So, hindi niya tuluyang ini-end yung chapter na yon. Okay? So, nakikita ko dito, para bang stuck lang siya, pinipigilan na mag-let go, at magbalik, okay? Para ba may pagpipigil na nangyayari dito. Kaya lang dito, dahil lumabas itong judgment. Kumbaga dito kasi, meron nung nakitang Capricorn energy dito sa The Devil, Ito yung, alam mo yung malalim na realization, naisip niya kung ano yung naging pagkakamali niya sa'yo, okay? Para bang nagbabalik tanaw siya,
nagkakaroon ng realization, tinitimbang niya kung dapat ba siyang gumawa ng hakbang para ayusin pa or yung ayusin ito. So, ibig sabihin kasi dito, meron ditong nagpapakita na iniisip ka niya practical, ano. Kumbaga, yung bang tipo na iniisip ka ng tao na to, practically, kumbaga may sense ng responsibility or karma, okay? Sa consequence sa mga ginawa niya, ganon. So, nag-iisip siya dito, practical, kung ano yung consequence ng mga ginawa niya sa'yo, okay? So, lumalabas dito yung inner conflict, dun pumapasok yun, dito sa Five of Wands. Kumbaga dito, no, sumabay din tong si Eight of Swords dito. So, ibig sabihin, posible may mga drama or pride or pwede rin sabihin misunderstanding, ano. Pero ngayon, ano, ayaw niya ng conflict, okay? Kasi yung Eight of Swords kasi rito, reverse, ano, nagpapakita na unti-unting nagigising sa katotohanan ng connection ninyo, para bang napapasaisip siya, bakit ko to hinayaang mawala, okay? Para bang naiisip niya dito, bakit kanya hinayaang mawala dito? So, merong realization na pumapasok sa kanya dito. Kaya dito sa Ten of Swords, no, merong painful ending na nangyari, okay? Painful ending energy. So, ito yung card ng slow recovery pagkatapos ng mga emotional ending, ano. So, ibig sabihin lang nito, hindi pa siya totally healed. So, meron pang alaala, okay? Meron pa ring alaala. Parang hirap mong kalimutan, ganun ka. Pero nagsisimula naman siyang bumangon mula sa mga emotional downfall, ano. Pinipilit niyang makaahon, makaraos, at malaking bahagi ng pain yung konektado sa iyo, lalo-lalo na sa pagkawala mo, okay? Kumbaga, ikaw yung malaking connected sa pagkawala ng buhay niya. Ganon, okay? So, lumalabas lang dito, no? Meron nung nakikita ang Page of Pentacles reverse dito. Kumbaga, yung current action niya, lumalabas dito. Sa ngayon, wala pa siyang malinaw na hakbang, ano? Posible na gusto niya mag-message pero hindi niya ginagawa, okay? Nagdadalawang isip kung papaano, okay, magsisimula ulit. Ito yung energy na gustong gumawa ng move pero hindi pa ready, okay? So, lumalabas dito, no, sa Four of Wands, sa Pride, kumbaga dito sa Four of Wands, ito yung gusto niyang mangyari, deep inside, ano, kumbaga dito sa Four of Wands, ito yung gusto niya makamit, yung reunion, yung reconciliation, deep inside, posible na gusto niyang maibalik yung magandang energy ninyo, dalawa, ganyan. Magkaroon ng peace or pwede rin closure. So, muling makita or mag-usap. Ganon. Ganon yung gusto niyo mangyari. Gusto niyang maging maayos kayong dalawa. Maging okay ang dalawa. Kayong dalawa. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito. Dito sa Six of Swords, kung bakit ka laging iniisip niya rito, no, sa Six of Swords, dito to pumapasok. Ito yung pinakamalinaw na sign ng hindi makamove on emotionally. So, ibig sabihin, kahit ba sinusubukan niya mag-moving on, ano, bumabalik yung isip niya sa'yo. Merong memories na hindi niya maalis, okay? Para bang may unfinished journey kayong dalawa, okay? So, nakikitaan ko lang dito, no, meron ng mga kabuuang energy dito na kung bakit walang paramdam tong tao na to. Kasi itong tao na to, nawalan kasi pasensya na utal, nawalan siya ng control sa sitwasyon. Kumbaga, napipilitan siyang mag-reflect, okay? Mayroong guilt na naramdaman, regret, ando na lahat yun, ano, na pinoproseso naman niya, okay? Yung mga regret na nararamdaman niya dito. Hindi ba siya tuluyang nakaka-moving on sa connection ninyo, ha? At yung energy ng card mo dito, malaki yung epekto ng katahimikan mo sa kanya, okay? Kumbaga, ikaw, para bang nanahimik ka na lamang, para bang mas pinili mo muna yung katahimikan, okay? So, tingnan natin kung minomonitor ka kaya nito or ini-stalk ka kaya nito. Give me the message. Minomonitor ka ba nito or ini-stalk? Give me the message.
Ayan. So, dito, no, lumabas si High Priestess. Lumabas ulit siya dito. Excuse me po. Kumbaga dito sa The High Priestess. Ito yung pinaka-malinaw, ano. Kasi dito, nakikitaan ko rin tong si Two of Swords. Ayan pa, sorry. Ayan, Two of Swords, no, talaga ko, pasensya na. Kumbaga dito sa dalawang to, pareho siyang, si Two of Swords naka-reverse and sa The High Priestess ay naka-upright. Hindi to lantaran na nag-o-observe ha. Tahimik lang siya na nag-o-observe. Ganun yung peg. May instinct siya na may mahalagang nangyayari sa'yo. Okay? Kumbaga, yung Two of Swords dito, naka-reverse siya. So, nagpapakita ito na hindi na niya kayang magpanggap na wala siyang pakialam. Okay? So, ibig sabihin, unti-unti siyang nagiging aware na gusto niyang malaman kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Okay? So, yung energy ng tao na to, very curious. Lalo-lalo na sa'yo ha. Kahit hindi siya nagpapakita. Curious energy. So, nakikita ko lang dito, no, si Eight of Pentacles. Kumbaga si Eight of Pentacles dito, alam mo yun, yung bang tipo na, ito kasi yung card ng effort at focus. Kaya lang, sa ganitong context, pwedeng ibig sabihin, tinitingnan niya yung social media mo. Chine-check niya yung updates mo or, kumbaga, paminsan-minsan, hindi naman palagi. Kumbaga, tinitingnan niya, okay? May mga attention pa rin siyang ginagawa mo. Kumbaga, no, yung attention niya, nakatuon pa rin sa mga ginagawa mo, okay? So, hindi naman to yung obsessive na stalking, ano, pero merong effort na malaman kung nasaan ka emotionally or ano yung nangyayari sa buhay mo, okay? Kaya lang dito, no, lumabas si King of Wands. Kumbaga dito si King of Wands, then si Emperor dito. And then nakikitaan ko rin dito, itong si King of Wands. Dalawa pala tong King of Wands dito. Okay? Dalawang King of Wands dito. Then King of Swords and the Emperor dito. Kumbaga, no? Yung bang lumabas kasi dito, tatlong King. So, ibig sabihin, malakas yung ego conflict niya. Posible nasisira ng pride niya yung connection ninyo. Ma-pride talaga siya dito. Ayaw niya bang magmukhang siya yung naghahabol? Ganon. Kasi lahat sila naka-reverse dito. Hindi niya alam kung paano magsisimula ulit. Kaya kahit curious siya, no? Pinipili niyang manatiling tahimik. Ganon. Ganon yung energy niya. Okay? So, kaya lang dito, nakikitaan ko rin dito, si Ace of Cups. And then, nakikitaan ko rin dito, itong si Knight of Wands. Alam mo yun? Yung attraction sa'yo, hindi pa nawawala. Ito rin nakikita ko dito, no? So, ibig sabihin, meron siyang damdamin pa rin siya. Meron pa rin siyang damdamin sa'yo. Okay? May bahagi sa kanya na gusto kanya ulit. Yung gusto niya mag-open ka emotionally, ganon. Pero kasi yung Knight of Wands dito, naka-reverse. So, ibig sabihin, ano? Pinipigilan niya yung sarili niyang maging impulsive sa'yo. Para bang gusto niya mag-message pero nagpipigil. Ganun yung peg. Kasi meron siyang practical side dito sa King of Pentacles, ano? Kumaga dito sa King of Pentacles. Ito yung side na pinipili niya maging practical ng control. Okay? So, pinipili niya mag-focus sa trabaho, sa responsibility, sinusubukan niya maging stable sa buhay niya, ganon. Pero kahit ganon, no, hindi ka totally nawawala sa isip niya rito, okay? Meron siyang hesitation dito sa Ace of Pentacles, ano, King of Pentacles and the Ace of Pentacles dito. Kumbaga, no, naka-reverse kasi si Ace of Pentacles dito. Ito yung, alam mo yun, energy ng miss opportunity, okay? Takot magsimula ulit.
iniisip niya na baka huli na or pwedeng baka hindi mo na siya gusto, baka hindi na kayo pareho ng nararamdaman. Kaya kahit curious siya sa'yo, hindi siya sigurado kung may future pa yung connection ninyo. Okay? Kumbaga meron siyang takot, ganyan. Kaya yung nakikita kong kabuuan ng energy rito, may posibilidad na tinitingnan ka niya or minomonitor ka niya paminsan-minsan, pero ginagawa niya ito sa tahimik at patago. Okay? Habang tahimik ka kasi dito, nagiging curious siya sa'yo, napapaisip siya tungkol sa connection ninyo, pero pinipigilan niya yung ego niya, pride, or maging takot niya dito na magkamali ulit, ano. Kaya yung energy niya ngayon, very observer, kumbaga observer mode, kaya kaysa sa action mode, ano. Excuse me. Kumbaga nakikitaan ko lang dito, no. May pagpipigil lang. May pagpipigil pero interesado pa rin to sa'yo. Ito rin nakikita ko, nagpipigil lang siya. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.